We are going to continue our series on The Bible Explains, part 253. And today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, part 32. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you also for the beautiful people who are joining us online. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Today, we are going to talk about Haggai. Who is Haggai? Haggai was a post-exilic minor prophet who ministered around 520 BC, encouraging the Jewish exiles to rebuild the temple after years of delay. Through grace, his message called the people to realign their priorities with God's purpose and trust Him for greater glory ahead. We are going to talk about Prophet Haggai. The contemporaries of Haggai were Prophet Zechariah, also a post-exilic prophet during the time right after the 70 years of Babylonian captivity. Nasakop po ng Babylonia ang buong Huda at ang buong Israel at dinala po silang bihag papunta sa Babylonia. After 70 years, nagkaroon po ng exile, pagbabalik. May mga natirang buhay pagkatapos po ng exile, sila po'y bumalik at ilan sa mga propetang ito ang tinatawag pong post-exilic. Ibig sabihin, pagkatapos na po ng exile, isa po si Zechariah, isa rin po si Haggai. Ang kasabayan po nila ay si Zerubbabel, ang governor of Judah, si Joshua, ang ilalim ng pananakop ni Darius the First. Kilala po as Darius the Great during the Persian Empire noong 526. Let me rephrase, 520 BC. Now, having said this, let's talk about Prophet Haggai. Let me share with you today two things that happen when grace moves you from delay to greater glory. Number one, grace realigns and moves you forward. Grace realigns and moves you forward. Sa wikang Pilipino, inaayos ng biyaya ang buhay mo at tinutulungan kang umusad. The people in the time of Haggai had returned from exile. Nabanggit ko na po sa inyo kanina yan. After 70 years, bumalik po sila sa Judah, more particularly. Yet, instead of rebuilding the temple, they became focused on building their own houses and pursuing personal comfort while God's house remained in ruins. Nang bumalik po sila, sa halip na unahin ang pagtatayo ng templo, inuna po nila ang kanilang sariling mga bahay at buhay sa halip na unahin ang gawain ng Panginoon.
Haggai chapter 1 verse 4. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses? Paneled houses meaning luxurious houses, while this house, referring to the temple, while this house, the house of the Lord, remains a ruin? Yun po ang tanong ng Diyos sa pamagitan ng propetang Haggai. Now look at this from the New Living Translation. More graphic. Look at this. Haggai chapter 1 verse 4. Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? Bakit ang lalaki at ang gaganda ng bahay ninyo at dito kayo nakatira, gayong napabayaan ninyo ang bahay ng Diyos? Yun po ang tanong ng Diyos sa mga Hudyo na nabubuhay nung panahon pagkatapos ng Babylonian captivity. Post-exilic era na po ito. Tapos na po yung 70 years Babylonian captivity, bumalik na po sila. At kung inyong matatandaan, nang sila ay bumalik, sila po'y naharap dito sa kalagayang bagsak na templo, sinira na templo. Wala po silang place of worship. Wala po silang place where they can offer their sacrifices to the Lord and worship the Lord. Inuna po nila na itayo ang kanilang mga malalaki at magagandang mga bahay. My question is God angry with them for living in big and luxurious houses? Galit ba ang Diyos dahil may malaki silang bahay at magaganda ang kanilang bahay? Let me just submit this to you. Absolutely no. Hindi o galit ang Diyos dahil malaki ang bahay mo. Hindi o galit ang Diyos dahil maganda ang bahay mo. In fact, masaya ang Diyos sa pagpapaalam mo. Pero ang concern ng Diyos, napabayaan ninyo ang gawain ng Diyos. Ang pera na dapat itustos ninyo pagtayo ng bahay ng Diyos, tinustos ninyo sa personal ninyong buhay. Hati po ang mga pagpapala. May pagpapala na inilalaan para sa Diyos, may pagpapala na talagang inilaan ng Diyos para sa iyo. Pero sa halip na ibigay nila yung pagpapalang na ukol para sa Diyos, para itayo ang bahay ng Diyos, tinustos nila sa kanilang personal na mga tustusin tulad ng magara at malaking mga bahay. Kaya tinawag ng Diyos ang pansin nila sa pamagitan ng propeta. Pero linawin ko po, maging sa ating kapanahunan, hindi ho galit ang Diyos kung maganda ang buhay mo. Hindi galit ang Diyos kung maganda ang sasakyan mo. Hindi galit ang Diyos kung maganda ang bahay mo, maganda ang damit mo. Not at all. Ang totoo niyan, kasama po yan sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang concern lang ng Diyos, kamusta ang gawain ng Diyos sa puso mo? Baka napabayaan mo na. Baka ang pera mo doon lahat natutustos at yung pagpapalang ibinigay ng Diyos sa iyo para naman sa kanyang gawain ay napapabayaan mo. Patanong po ito. Wala pong anumang paghusga at paghatol. No condemnation, just a plain reflection. Tinatawag po tayo sa punto ng reflection. Nasaan ang gawain ng Diyos sa puso natin? Yun po ang concern ng Diyos sa panahon noon. And I believe hanggang ngayon, ganun pa rin ang concern ng Diyos. Nasaan ang priority ng gawain ng Diyos sa puso mo? Their issue was not merely a delayed construction project, but a season of spiritual misalignment where comfort slowly replaced spirituality and personal priorities overtook divine purpose. Yun ang naging problema po nila, and I believe ang problema ng ito'y nagpapatuloy hanggang sa panahon ngayon. Ang tawag dito, spiritual misalignment.
hindi na po natin alam kung ano talaga ang priority natin. May mga bagay po nasa 4 na kategorya. Hindi mahalaga, mahalaga, mas mahalaga, pinakamahalaga. Kapag hindi mo kayang tuntunin ang mga bagay-bagay sa buhay mo, kung ano yung hindi mahalaga, mahalaga, mas mahalaga, at pinakamahalaga, you will have a misalignment of your priorities. God raised Haggai to awaken them and call them to reconsider their ways. This reveals that grace is not merely passive acceptance. Grace lovingly exposes misplaced priorities in order to realign us with God's purpose. Tinawag ng Diyos ang pansin ng mga Hudyo nung panahong iyon sa pamagitan ni Propeta Haggai para i-reconsider ninyo ang inyong mga ginagawa. Nasaan ang priority ng inyong buhay? Dapat tandaan natin may bagay na pansamantala, pansamantagal at pangwalang hanggan. Hindi ho tama na hindi po natin alam ang ating priorities kasi magkakaroon ng misalignment. Magiging biktima tayong pinapahalagahan yung hindi naman po talaga mahalaga. At mapabayaan natin yung pinakamahalaga. Even correction can be an expression of grace because God refuses to leave His people stuck in spiritually unproductive seasons. Kaya pati ang pagtutuwid ay gawain ng grasya. Ang grasya hindi po nangungonsinti ng mali. Dahil grasya, pababayaan ka na lang. Hindi po. Grasya, kasama sa gawain po nito ay ituwid tayo kung mayroong kamalian. Dahil kung pababayaan ka ng grasya, ang resulta, disgrasya. Kaya maraming mga tao ang nagkakaroon ng spiritual unproductive seasons ng kanilang life. Hebrews chapter 12 verse 6 reminds us that the Lord disciplines or corrects the one He loves. Grace lovingly awakens us from seasons of delay, distractions, and misplaced focus. Kaya tinutuwid tayo, pinapaalalahanan. Ang ibang salin ay pinapalo, the chastening of the Lord. Danga lang po, nagkaroon po ng maling kaunawaan dun sa idea ng pamamalo. Akala po nila na kapag ka may mga hindi magandang nangyari sa buhay mo, pinapalo ka ng Lord. Nagkasakit ka, nalugi ang negosyo mo, na-scam ka, nagkaproblema ka, so forth and so on, etc., etc. Ang sabi ng mga mapaghusgang pastor o obispo, ayan, pinapalo ka na ni Lord dahil hindi ka nagbibigay, hindi ka nagdadasal, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka na nagsisimba, kaya nangyari sa iyo iyan. We do not in any way agree with that. Hindi po natin sinasang-ayunan ang ganyang klase ng kaisipan. Hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang sakit, kahirapan, karamdaman, at mga hindi magandang pangyayari para paluin ka. Hindi po. Ang mga ito ay tinubos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ang paraan ng pamamalo ng Panginoon at pagtutuwid, ang magandang lapat ng salin ay pagtutuwid, ay ang salita ng Panginoon. Kapag ang mensahe ay tumatama sa iyo, kinakausap ka ng Lord. Yan po yung way of disciplining you. God is talking to your heart. You might as well listen to the word. At kung may mga hindi magandang mangyayari, hindi dahil sa
Ang Diyos ang may kagagawan nito. Ang tawag po dyan, konsekwensya ng mga pagsuway mo. Dahil sinusuway mo ang salita niya, may mga consequences. Hindi ho galing sa Diyos, natural consequences. Let me give you an example. If you play with fire, you get burned. Tagalog, pag naglaro ka ng apoy, masunog ka. Tama o mali? Tama. Kung masunog ka dahil naglaro ka ng apoy, ang Diyos ba ang sumunog sa'yo? Hindi. Nasunog ka dahil ang konsekwensya, naglaro ka ng apoy. Pero ang gawa ng mga condemnatory pastors, itinuturo sa Diyos, sinunog ka ng Diyos. Pinalo ka ng Diyos. Hinambalos ka ng Diyos. Dinospordos ka ng Diyos. Ito pa'y narinig ko, tinubo ka ng Diyos. Pag ginawa pang tubero ang Diyos. Maling-mali, hindi ho ba? Yun yung mga tono ng mensahe ng mga nasa labas ng grasya. Kaya napapasunod din ng tao. Pero dahil sa takot, kailangan may bigayan. Kailangan mong gawin yan. Kailangan mo sundin yan. Dahil sa nerbiyos, sa halip na na-enjoy mo yung relationship mo sa Panginoon, and you are doing it voluntarily, willingly, out of love and adoration of all the blessing and the favor that God has bestowed upon your life. Pinaunlad ka, pinayaman ka, pinasagana ka ng Panginoon, kaya dapat napakagaang sa iyo ang sumuporta sa gawain ng Diyos at hindi ka na kailangan pang paluin para ito'y gawin. Can you say amen? Grace did not stop at exposing the problem. It also empowered the response. When the people heard the message, how did the people respond? Look at this. When the people heard the message, they obeyed the voice of the Lord their God. I'll show you the verse. Haggai chapter 1 verse 12. Then Zerubbabel, the governor of Judah, Joshua, the high priest, and all the people obeyed the Lord their God and listened to what the prophet Haggai had told them to say. What else did they do? They honored the Lord. They listened, they obeyed, and they honored the Lord. Strangely, isn't it? That's how grace works. Through the message. Noong panahon nila, ang ginamit ng Diyos ay si Prophet Haggai. Sa panahon natin, ang ginagamit ng Diyos ay ang mga lingkod niyang tumatayo sa likod ng pulpito na matapat na nagtuturo ng mensahe ng biyaya para marinig natin, unang-una, ay kung anong ginawa ni Kristo para sa atin at maintindihan natin pagkatapos nito ano naman ang pwede kong magawa para ang mensahe ng biyaya ay kumalat sa buong mundo habang ako'y narito patuloy na pinagpapala ng Panginoon. True obedience is not produced by fear, guilt, or pressure. Under grace, are we under grace? Under grace, obedience naturally flows from awakened hearts. Sa ilalim ng grasya, ang pagsunod ay natural na umaagos sa puso na naliwanagan na. Naliwanagan na sa mensahe ng biyaya. Immediately after their response, God gave them this assurance. Anong assurance ang ibinigay ng Panginoon doon sa mga Hudyo na nakinig, sumunod, at pinarangalan ng Diyos? Haggai 1:12, pagdating sa verse 13, God said, I am with you, declares the Lord. Ano po ang kasunod ng 12? 13. Sa verse 12, they listened, they obeyed,
and they honor the Lord. Verse 13, I am with you, declares the Lord. Their ability to move forward was not rooted in human strength, but in God's presence. Grace supplied His presence, the direction, and the power for the next step. Nakakaharap sila sa napakalaking proyekto, the project of rebuilding the temple. Nangangailangan po ito ng malaking suporta, malaking pananalapi. Dahil hindi po libre ito gawin. Kailangan po nila ng concerted effort. They have to join their acts together and they have to pull every resource that they have for it to be made possible. Brothers and sisters, inassure ng Panginoon, I am with you. Ang pagsama ng Panginoon ay sapat ng kasiguruhan na wala ka nang dapat ipangamba dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Can you say amen? Grace does not say, work hard, work harder, or even work hardest so God will accept you. No, not at all. Grace says you are already accepted in Christ. Now let His life naturally and supernaturally flow through you. Hayaan mo dumaloy sa iyo ang buhay na inilagay ng Panginoon sa iyo. Tinanggap ka na ng Diyos, hindi dahil sa gawa mo. Tinanggap ka ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At nung tanggapin ka ng Diyos, hindi po yun passive. It's an active acceptance. Dahil tinanggap ka ng Panginoon, ang Diyos gumagawa sa iyo at gumagawa sa pamamagitan mo. Ang biyayang iyong tinanggap ay may epekto. Di ba sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God, and the grace of God is not without effect. May epekto po ba ang grasya ng Diyos? Sabi ni Paul, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Pag natanggap mo ang grasya, naturally and supernaturally, it will flow through you. Philippians chapter 2 verse 13 reminds us that even the desire and strength to move forward come from God working within us. Ang Diyos ay gumagawa sa atin. It is God who gives you the desire and the power to do what God has called you to do. Grace does not oppose obedience. Grace produces and empowers obedience. Yan po ang tunay na grasya. Ang grasya hindi po lisensya para magkasala. Ang grasya hindi katuwiran para hindi na manalangin, magbasa ng Biblia, magsimba, maglingkod at magbigay. Ang grasya ang gumagawa sa iyo, kaya ka nagiging mapanalanginin, mapagbasa ng Biblia, sumasamba, naglilingkod at nagbibigay sa gawain ng Panginoon dahil gumagawa sa iyo ang grasya ng ating Panginoon. In practical life, many believers experience season similar to the people in Haggai's time. Careers, ambitions, comfort, distractions, or disappointments can slowly replace spiritual priorities. Ang mga magagandang bagay kasama ng hindi magagandang mga bagay, kapag ka hindi ho natin alam kung paano pakitunguhan, na di-disturb po ang ating spiritual priorities. Mahalaga po ang pag-aaral, pero hindi po yan ang pinakamahalaga. Merong mas mahalaga po dyan.
Mahalaga po ang kaibigan. Pero mas mahalaga po ang pamilya. Mas maraming tao sinakripisyo ang pamilya sa pagkakaibigan. Mas marami pang time kasama ang kaibigan kaysa pamilya eh. Tama ba yan? Something is wrong with your priorities. Mahalaga ang kaibigan, pero mas mahalaga ang asawa. Maraming tao, mas marami pang time kasama ang kaibigan kaysa sa kanyang asawa. Something's wrong with that. Mahalaga po ang negosyo at trabaho, pero hindi po yan ang pinakamahalaga. What did Jesus say? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And how many things will be added? All. As far as God is concerned, through Jesus Christ, there are only two categories: the things of God and the things of yourself and of the world. Sabi ni God, put me first. Make me your priority. Pwede kang makatapos ng pag-aaral nang hindi ka makakuha ng trabaho. Pwedeng hindi ka makatapos mag-aral dahil tinamaan ka ng malubhang karamdaman. Pwede ka magkaroon ng malaking kabuhayan pero hindi mo ma-enjoy. Isang sakit lang ang katapat mo. What I'm saying is this: maraming bagay na mas mahalaga kaysa iniisip natin. Mas mahalaga ho ang kalusugan kaysa sa pera. Maraming tao sinakripisyo ang kalusugan para sa pera. Nung magkaroon ng pera, binibili ang kalusugan pero hindi na kayang bayaran. Maraming mga tao nag-ipon pero hindi nila na-enjoy. Yung marami na silang maipon, gustong mamasyal pero hindi na makapamasyal dahil di na makalakad. Di na makakain dahil marami ng bawal. Noong mga panahon pwede siyang kumain, ayaw kumain dahil subi ng subi ng subi. Subi ng subi. Hindi naman subiri ang apelido niya. Minumungkahi ko po ba na ubusin yung lahat, gastusin yung lahat? No, not at all. Ang sinasabi ko sa inyo palagi, yung tamang prioridad. Hatiin ninyo, mga kapatid, ang inyong pong mga kabuhayan at paraan ng pamumuhay. Ilagay po ninyo sa 4 na kategorya: hindi mahalaga, mahalaga, mas mahalaga, at pinakamahalaga. Alam niyo po kung ano yung mga pinakamahalaga? Yung pong may eternal value. You see, mahalaga ang pamilya, pero hindi pinakamahalaga dahil walang eternal value ang family. Pero at least for life. Ang friends, hindi for life. Sabi nila, friends forever? Hindi totoo yun. That is not true. There is no such thing as friends forever. There are friends, but they are not forever. Kasi walang eternal value ang friendship. You can enjoy it here on this side of life. Pang mag-asawa, pagkatapos ng buhay na ito, sa kabila, hindi na sila mag-asawa. Negosyo, trabaho, iiwanan po yan. Ang hindi lang po iiwanan ay ang relasyon mo sa Panginoon. Sapagkat mananatili ito magpakailan-kailan pa man. Amen? There is an old saying, there is only one life, and soon it will pass. Only what is done for Christ will last. Hindi ko anong dami na naimbak mo sa lupa, kundi anong karami ang na-invest mo para sa langit. Bawat kaluluwa na naabot at bahagi ka nito, bahagi ka ng gantimpala nito. Ang gawaing naitayo, ang bahay ng Diyos na naitayo, at ikaw ay bahagi nito, ang kabuuan ng gantimpala, bahagi ka. Kaya no, sabi ni Pablo, let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap the harvest if we do not faint. Kung hindi ka mapagod. At hindi ka mapapagod sapagkat ang kalakasan mo'y biyaya ng Diyos. Lilipad ka, lalakad at tatakbo
hindi mapapagod. Shout amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace lovingly awakens us, not to condemn us, but to realign us. Grace empowers us to rebuild what has been neglected. Prayer, worship, passion for God, relationships, ministry, evangelism, missions, and reaching lost souls. There is a reason why you can read in the Bible that you have to remember your first love. Remember that verse? Alalahanin ninyo ang una niyong pag-ibig sa Panginoon. Do you remember the first time you got saved? Nung una kang maligtas, gusto mo, linggo na sana? Remember that? Pagkatapos sa service, sana linggo na uli. Araw-araw nasa gawain ka ng Panginoon. Lahat ng makausap mo, sinesharean mo ng gospel. Nagbabaga, nag-aapoy, nagliliyab. Ganun kakainit. Kamusta ka na ngayon? Nagtatanong lang po ako. Kamustahin natin ating sarili. Ano na ang damdamin mo pag nakita mo maraming tao? Sabi ng iba, wow! Ang daming botante! Sabi ng politiko, wow! Magandang magtayo ng negosyo dito. Maglagay ka lang dito ng banana queue, kikita ka na. Ang daming dumadaang tao dito. Sabi ng negosyante. Ang sabi ng taong nakakilala sa biyaya ng Diyos, ilan kaya sa maraming ito ang nakakilala na sa Panginoon? Ilan kaya ang pwede kong sharean ng biyaya ng Diyos? Yun yung pusong mainit na mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Tinatawag tayo. This is just a reminder. No condemnation. Please look at my eyes, and those of you who are watching this broadcast, not at all. I'm not condemning anyone. We're just allowing the Lord to just put His hand on our hearts and lovingly and graciously remind us, nasa na tayo sa equilibrium ng ating spirituality. No. I'm not referring to your relationship with God. Permission. Hindi nagbabago yun. Hindi yung nakasalalay yun sa ating gawa. Nakasalalay yun sa tinapos na gawa ni Kristo. What I'm referring to is the expression of your service to God. Your giving, your worship. Dati pag nagtaas ka ng kamay, napakataas. Mapunit-punit ang kilikili mo. Ngayon, para ka na lang nagpapanatang makabayan. And sometimes, you don't even raise your hand anymore. Dati, naalala mo, mainit na luha gumagapang mula sa iyong mata, sa iyong pisngi. Because you just love to worship the Lord. Ramdam na ramdam mo. Bahagi yan ng iyong pagsamba. Hinahabol mo ang awitan, hinahabol mo ang papuri, dahil bahagi yan ng iyong paglilingkod sa Panginoon. The question is, how are we now? Under grace, you do not move forward to earn God's presence. Not at all. You move forward because His presence is already with you in Christ. Are you in Christ? Amen. You have His presence. Alam niyo po mga kapatid, nang pahayuin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, na gumawa ng alagad sa buong mundo, anong guarantee na binigay niya? I am with you always to the very end of the age. Ang kanyang pagsama, ang kasiguruhan ng tagumpay. Kaya alam niyo po kung bakit ganun na lang tayo kasigurado na kahit hindi tayo ang pinakamalaking simbahan, kahit hindi tayo ang pinakamayamang simbahan, kahit walang koneksyon sa mga pinakamalaking denominasyon sa buong mundo, maabot natin ang buong Pilipinas ng mensahe ng biyaya at ng maraming bansa sapagkat sinasamahan tayo ng Panginoon. The Lord is with us. Amen. For
For 9 years, we have been praying for Cebu. 9 years. I even begged God, give me Cebu. And we were there last week. Amazing. Anong sabi ng mga contact nating pastors and bishops sa Cebu? Bishop Emmy, make Cebu one of your homes. You're always welcome to go back to Cebu. We accept the message of full grace. Woo! Praise God. May bahay na po tayo sa Cebu. May mga simbahan. Over 80 to 100 churches receive the message of full grace. Home. Hindi po tayo ang pinakamalaking denominasyon. Hindi nga tayo denominasyon. Hindi po tayo ang pinakamayamang simbahan. Pero what little resources we have, pinag-aabot-abot lang natin ang gastusin natin. Pagkakulang, kahit personal na pera, ginagamit pa po namin para lang matuloy, para lang matustusan. Huwag lang mapigilan para kumalat ang mensahe. Hindi tayo nagtatayo ng malaking simbahan. Hindi ako humihiling sa inyo ng milyon-milyon para magtayo tayo ng simbahan. Ang hinihiling ko po sa inyo ay ang bukas na palad. Tulungan niyo po si Bishop Emmy na abutin ng buong Pilipinas ng mensahe ng biyaya. Abutin ng maraming bansa ng mensahe ng biyaya. Let's do this together. Let's put our acts together. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Magtatagumpay tayo. Kasama natin ang Panginoon. Shout amen! Shout amen! Everybody shout, Full Grace Philippines. Full Grace Philippines. One more time. Full Grace Philippines. Full Grace International. Full Grace International. That's what we do. That is what we do. Panahon ni Haggai, ang focus po nila is to build the temple. In our time, our focus is to build the body of Christ and to reach more souls for the kingdom of God. Can you say amen? Grace lovingly realigns our priorities, awakens our hearts from delay, and supply the strength to walk in our season of obedience. Ito na po ang panahon ng pagsunod. Ito yung panahon na sasabihin natin, Lord, susunod po ako sa iyo. Gagawin ko ang pinagagawa mo. When you are getting older, you become more serious than ever before. Yun po ang napapansin mo sa buhay. Pag nadadagdagan ng mga taon mo, at saka pag tinignan mo, mas marami na yung taong dumaan kaysa sa taong paparating, then you begin to realize that you have to be more serious than ever before. Haharap ka sa salamin, ano ba pinakamahalaga sa buhay ko? Ano ba talaga? Pag dumating ang panahon na ikaw ay nakatayo na sa harapan ng Panginoon, ano ikukwento mo sa Kanya? Yung bago mong sasakyan? Ano ikukwento mo sa Kanya? Yung latest vacation mo? Ano ikukwento mo sa Kanya? Now, I'm not saying mali po yun. That's beautiful, blessing of God, beautiful. Pero kung pwede mo kwento, Lord, nabot namin ang bayan na ito, nabot namin ang probinsya na ito. Lord, meron na po tayong outreach sa lugar na ito. Lord, may mga bishops, may mga pastors na po rito na tinanggap ang message of grace. Depending on your priorities. But if you're part of this community, let me just address this issue. If you're part of this community and those of you are watching this broadcast, let me just make it very clear. Our priority is to bring the message of full grace to our nation and beyond. Nothing more, nothing less, nothing else. Period. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, habang may hininga si Bishop Emmy until Jesus returns or until Jesus takes me home,
we will do what God has called us to do. Hindi ito tungkol sa numero, hindi ito tungkol sa laki ng simbahan, tungkol ito sa pinakamalayong lugar na pwede nating pagdalhan ng pinakamagandang kwento, ang kwento ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen! Number one, grace realigns and moves you forward. Number two, grace leads you from delay to greater glory. Tagalog, inaakay ka ng biyaya mula sa pagkabalam tungo sa mas dakilang kaluwalhatian. Just think about it. Na-mention ko kanina, 9 years. We've been praying for Cebu. 9 years. And God answered our prayer. Praise God. Praise God. The people in the time of Haggai became discouraged because the rebuilt temple seemed smaller and less impressive than Solomon's former temple. Many of them focused more on what had been lost than on what God was about to do. Kasi napakalaki at napakaganda talaga ng templong ginawa ni Solomon. Kings and queens from different parts of the world pumupunta talaga sa Israel para tignan lang yung templo. Napahanga ang buong mundo sa ginawa ni Solomon na templo. Nasira po yun during Babylonian invasion. Tapos, after 70 years, nagkaroon na po ng return of exiles. Tinayo nila. Pero hindi man lang nangalahati sa laki at ganda ng naitayo ni Solomon. Kaya yung iba, parang na-discourage. Ito ba yung templong itatayo natin? Ito ba yung templong itinayo natin? Hindi naman impressive. Ha? Hindi naman katawag-tawag pansin. Pinost mo sa Facebook, wala man lang nag-like. Parang, what is this? Feeling ng mga Hudyo, parang hindi sila na-impress, na-discourage sila. To human eyes, the new work appeared weak and insignificant. But in the middle of their disappointment, God released a powerful promise. You want to see the promise? I'll show you the promise. Yung parang hindi impressive, sa unang tingin, yung parang hindi impressive, ang liit naman, konti naman ang tao. Not that impressive, kumbaga, itong promise na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Haggai chapter 2 verse 9. The glory of this present house, yung katatayo pa lang at patuloy nilang itinatayo, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. Former house referring to Solomon's temple. The present house referring to the temple they just built and keep on building. Sabi ng Lord, this house, this present house, will be greater than the former house. This truth finds its ultimate fulfillment in the finished work of Jesus Christ. Look at this. Kailangan mo kasing titignan ang mga Old Testament story in the light of the finished work of Jesus. Otherwise, you're just telling story. Remember, the message is the finished work of Christ. Anong reflection meron tayo? Pag nakita natin yung statement na yan, nire-reflect po nito yung finished work of Jesus. Listen, under the old covenant, God's glory was associated with temples made by human hands. But through Christ, believers themselves became the temple of the Holy Spirit. See, through the finished work of Jesus, prophetically, referring to the house, our body,
individually, the church collectively becomes the temple of God. Sa New Covenant, hindi na po siya titira o tumitira sa gusaling gawa ng kamay ng tao. Siya po'y nakatira na sa puso ng bawat Kristiyano at sa kabuuan ng katawan ni Kristo. Sabi ng 1 Corinthians 6:19, we are the temple of the Holy Spirit. The glory of the New Covenant is greater because it is centered on Christ and His finished work. Paul explains in 2 Corinthians chapter 3 verse 7 up to 11 that the ministry of grace carries a glory surpassing the old covenant. I'm going to show you the verse. 2 Corinthians 3:7, following verses. The Apostle Paul writes, now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, referring to what? The law, came with glory. May glory, wala? Meron, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory. May glory, wala? Meron, fading though it was. Merong glory pero fading, dahan-dahang nawawala. Faded glory, hanggang sa tuluyan ng nawala. Dahan-dahang nawawala, hanggang sa tuluyan ng nawala. Look at verse 8. Will not the ministry of the Spirit, referring to what? Grace. Now, Bisa, bakit mo tinawag ng ministry of the Spirit is grace? Hebrews 10:29, the Holy Spirit is called the Spirit of grace. That is why the Holy Spirit represents grace. The ministry of the Spirit be more glorious. Ang ministry of the Holy Spirit is more glorious than the ministry of the Old Covenant. Verse 9, if the ministry that brought condemnation, what is that? The law was glorious. Glorious po ba? Yes, was glorious. How much more glorious is the ministry that brings righteousness, referring to? It's a contrast between the law and grace. It's a contrast between the Old Covenant and the New Covenant. Moving on, verse number 10. For what was glorious, referring to the law, has no glory now in comparison with the surpassing glory, referring to grace. Verse 11. And if what was transitory meaning not permanent, transitory meaning temporary, and if what was temporary, transitory, not permanent, referring to the law, came with glory, how much greater is the glory that which lasts, referring to? That is why prophetically God said through the lips of Haggai, this house, not the house they are building, prophetically referring to the body of Christ, prophetically referring to individual believers will be saved through the finished work of Jesus. This house will be greater than the former house. Why we say? Because the new covenant is greater than the old covenant. Jesus is greater than Moses. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Remember doon sa Mount of Transfiguration, Matthew 17. Moses was there, Elijah was there, and Jesus was there also. And the glory of the Lord shone before them. Lumiwanag ang kalulatian ng Panginoon sa gitna nila. Na-overwhelmed si Peter sa kanyang nakita dahil hindi pa siya nakakita ng ganito sa buong buhay niya. Ang sabi niya,
Magtayo tayo ng 3 tabernakulo, isa kay Moses, isa kay Elijah, isa kay Jesus. Sino si Moses at si Elijah? Representative of the Old Covenant, because the Old Covenant refers to the law and the prophets. Moses represents the law. Elijah represents the prophets. The law and the prophet represent the Old Testament, the Old Covenant, and Jesus was there representing the New Covenant. Ang sabi po ni Simon Peter, sabi niya, magtayo tayo ng 3 tabernakulo, pantay-pantay lang, Old Covenant, New Covenant, equal. Nagsalita ang Ama. Ang sabi ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Hear Him, not hear them. Moses was there, Elijah was there, Jesus was there. God did not say, "Hear them." The Father said, "Hear Him, only my Son." Why? The Son is greater than the servants. The Son is greater than Moses and Elijah. Jesus, the greatest of all, Jesus. Praise God. Shout amen. Walang tatalo sa Panginoon. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Sa pangalang Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dilay magwiwika, si Jesus ay ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Praise God. Can you shout amen? Through the cross, Jesus did not merely restore what humanity lost through sin. He brought believers into something greater. What is that? Sonship, righteousness, intimacy with God, and eternal union with Christ. Greater. This house will be greater than the former house, referring to the church. The church is the house of God in the new covenant, not the building. That is why in the new covenant, we do not emphasize the building. Well, salamat po kung may magandang gusali. Praise God for that. Pero may mas mahalaga pa kaysa gusali. Ang mga taong pumupunta rito para sumamba sa spirito at katotohanan at lulatiin ang Panginoong Jesus na sa atin ay tumubos. That is even more important. Can you say amen? Kapag may malaki kayong gusali at walang pumupunta, ang tawag po dyan, bodega. Pero kahit maliit lang, nagsisiksikan at kumisa wala nang maupuan ng tao, sumasamba at nakikinig na mensahe ng Panginoon, ang tawag dyan, bahay ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Ephesians chapter 2 verse 6 declares that God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? You're seated with Him. Intimacy with God. Mababasa niyo po sa Bible that the Father, the Son, and the Holy Spirit live inside. You become the new habitation of God. Praise God. You become powerhouse. Imagine ang Diyos sumatahan sa iyo. You're walking with God. You are living with God. You are moving with God. Araw-araw ng buhay mo kasama ang Diyos. At ang sabi niya, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang sa tumawid tayo sa kabilang buhay. Sasamahan tayo ng Panginoon. Shout amen. Let me give you an example. Job is one of the best example in the Bible. Job, whose latter days were blessed more than his former days. Meron lamang pong 42 chapters ang book of Job. Job chapters 1 to 41 covers all his suffering and condemnation that he received from his friends, so-called friends. Mag-ingat po kayo.
sa mga nataguriang kaibigan pero hinuhusgahan ka. Ang kaibigan po hindi dapat mapaghusga. Ang tunay na kaibigan nakakaunawa, nakakaintindi at hindi kahuhusgahan. Ang mga kaibigan ni Job, nakala niya yung mga BFF niya. Kasama niya lagi sa mga kainan, kasama niya lagi sa mga handaan, kasama niya lagi sa mga okasyon. Pero nung tinamaan siya ng matinding trahedya, ito yung mga taong humusga sa kanya. And Job chapter 42 covers his restoration. I'm going to show you chapter 42, verse 12. Following verses, look at the screen. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. Verse 13. And he also had 7 sons and 3 daughters. The first daughter he named Jemima. The second, Kesia. The third, Keren Hapuk. Verse 15. Nowhere in all the land were there found women as beautiful as Job's daughters. What is that? Miss Universe. Ang peg. Miss Universe ang peg ng mga anak ni Job. More than that. And their father granted them an inheritance along with their brothers. Hindi ho pinamamanahan ng anak na babae sa kultura nila. Ang may mana lang yung lalaki. Dahil yung lalaki po mag-aasawa. Kaya yung babae na walang mana doon sa tatay niya, mapapangasawa yung lalaki, ang meron na kagad sila yung manang natanggap doon sa tatay ng lalaki. Kaya ang babae ay walang mana sa kultura nila. Inuulit ko sa kultura nila. Dahil masama na ang tingin sa akin ng mga anak na babae. Bisa, pakiayos naman. Andito ang tatay ko Kultura nila walang mana ang babae. Pero sa sobrang yaman ni Job, pati babae pinamanahan. Saan ka pa? Maganda na, mayaman pa. Lord, paramihin mo sila. Meron pong mayayaman pero hindi maganda. Meron naman maganda pero hindi mayaman. Ang matindi, hindi na maganda, hindi pa mayaman. Yun ang matindi. Pero yung mga yun, hindi tsarito. Dalang tsarito, maganda na, mayaman pa, pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Shout amen. Verse 16. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. And so Job died an old man and full of years. Alam niyo kung gaano katagal ang suffering ni Job? Only 9 months. And the rest of his life, he enjoyed the blessing and the favor of God. Kaya pag may pinagdadaanan kayo sa buhay, never complain. You just say, Lord, this will just come to pass. Dahil pagkatapos ng dilim, darating ang magandang umaga. Pagkatapos ng pag-iyak ay kasiyahan. Amen! Pagkatapos ng pagsakop ay ang pagtayo ng templo. Weeping may last through the night, but tell me, when is the joy coming? In the morning. And today is a beautiful day. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Many believers become discouraged by delay because they compare their present season with the past. They feel that they have lost opportunity, influence, finances, relationship, or even the prime of their years. Parang hinayang na sila. Sayang ang mga taon,
Matanda na ako ngayon, sayang ang pera, sana noon nung may impluwensya pa ako, sana noon nung kumpleto pa ang pamilya ko. Now you cannot just cry over spilled milk. You cannot live in the past. I'm sure it hurts you and it keeps on hurting you. But you have to pick up the pieces, move on. Hindi maganda kahapon, pero mas maganda bukas. Nagbabarilan kahapon. Pero mas maganda bukas. Naiintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? You cannot live in the past. You have to learn from the past, pick up the pieces, move on. Because God is a God of restoration. God is a God of blessing. God is a God of favor. Shout amen. Grace teaches us not to define our future by present limitations. Because God can still bring greater glory out of what seems delayed today. Grace is simply beautiful. A delayed season is not necessarily denied destiny. I want to say that again. I want you to mark that. A delayed season is not necessarily a denied destiny. Sometimes, the smaller temple seasons of life are actually preparation for greater glory. Yung itinatayo nilang templo, no match, ang liit, ang liit. Hindi kasing ganda ng templo ni Solomon. Pero hindi naman tungkol yun sa templo nila. Ito'y preparation for what God is about to do in the future. Because this house, referring to the church, referring to us believers individually, is greater than the former house. Dahil dati, nakatira ang Diyos sa gusali. Ngayon, nakatira na ang Diyos sa atin. Palakpakan natin na Panginoon. We become the new habitation of God. Through the finished work of Christ, your future is no longer defined by your failures, disappointments, delays, or losses, but by Christ's victory and grace. Can you say amen? Grace does not only restore delayed seasons. Grace leads you into greater glory through the finished work of Christ. Let's see them again. 2 points. 2 things when grace moves you from delay to greater glory. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Grace realized and moves you forward. Number 2. Grace leads you from delay to greater glory. Now, let me give you very quick the life application. Number 1, examine your priorities in light of grace. Examine your priorities in light of grace. Grace lovingly calls us to reconsider what has become more important than God's purpose, mission, and work in our lives. Isip-isip din pag may time. Ano na ba yung inilalagay natin sa buhay natin na parang mas mahalaga na kaysa sa mga bagay na mahalaga sa Diyos? In the time of Haggai, the people focused on their comfort while God's house and work remained neglected. Napabayaan ang gawain ng Diyos sa panahon ni Haggai. In the same way, grace awakes in us with loving correction to realign our priorities with His mission, kingdom work, and calling through the finished work of Jesus, because now is the time to reconsider the most important thing in life. Number 2, stop turning delay into stagnation. Stop turning delay into stagnation. Delay is not always denial, but when delay causes you to stop moving forward in God's purpose, it becomes stagnation.
Ang delay po, nagmumove pa rin pero mabagal. Ang stagnation, hindi na nagmumove. That is why you have to stop turning delay into stagnation. In the time of Haggai, the rebuilding stopped for 16 years until grace awakened the people to rise again. 16 years. Through the finished work of Christ, grace empowers you to move forward and rebuild what has been neglected in your life. Salaminin mo ang iyong buhay. Anong napabayaan ko na? Start to move forward, rebuild. Baka napabayaan mo ang kalusugan mo. Bigyan mo ng pansin ang iyong kalusugan. Baka napabayaan mo ang asawa mo. Nakita mo siya nakasakay na sa motor ng Bombay. Tapos nagagalit ka pa. Tinanong mo, ba't sumasakay ka sa motor ng Bombay? Sumagot pa. Buti pa siya may time. Ouch. It hurts. Wala kang time. Yun ang ibig sabihin. Baka kailangan nating i-rebuild yung mga napabayaan natin. Mga anak, baka napabayaan ng mga anak. Yung sipon ng anak mo nasa baba na. O baka naman napabayaan mo na ang pagsisimba. Ang turing mo rito pangkaraniwang araw na lang. Dahil naging kampante ka na kahit di ako magsimba, hindi man magagalit ang Diyos sa akin. Kaya pwede lang hindi magsimba. Pagpapabaya po yun. Hindi mo magagalit ang Diyos pag di ka nagsimba. Dahil hindi rin nadadagdagan ng tuwa ng Diyos dahil nagsimba ka. Ang katuwaan ng Diyos sa iyo dahil kay Kristo. Dahil na kay Kristo ka, natutuwa ang Diyos sa iyo. At dahil na kay Kristo ka, sigurado ko gusto mong magsimba. Dahil yan ang katangian ng mga taong binago ng grasya ng Panginoon. Can you say amen? Number 3, I'll close with this. Look at delays through the lens of grace. Look at delays through the lens of grace. In the time of Haggai, delay was not the end of God's purpose. Remember, 16 years. The delay was 16 years. But the delay was not the end of God's purpose, but a call to realignment and renewed dependence on Him. Grace teaches us that delayed seasons are not always denial. Sometimes, God is preparing us for greater glory, deeper purpose, and bigger impact through the finished work of Christ. If you believe that, say amen. Let's see them again. 3 life application. Malakas, sabay-sabay. Basahin po natin. Everybody, sit up straight now. Let's read them out loud. Application number 1. Number 2. And number 3. And the big idea is, in Christ, my next season is coming, and I have a news for you. The next season will lead you from delay to greater glory. And if you believe, say amen. Of course, as we always do, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved, because this is the beginning of your new season. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Itaas ang 2 kamay, ipikit ang mata sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, at lalong-lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. If you will be doing this for the first time, and if you are doing this for the first time, please pray from your heart and pray this prayer. Mananalangin tayo, sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap, ariing personal na panalangin mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso
bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa inyo na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili, kunin po natin ang ating communion elements, and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang big idea? Are you in Christ? Your next season is coming, and it is a season that God will move you and lead you from delay into greater glory. If you believe that, say amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you so very much for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!